International Humanitarian Law, or IHL, it is the international law of armed conflict with two general objectives and areas of concern regarding armed conflict as to protection of its victims, or Geneva Law or Red Cross Law, and as to limitation of its methods and means of warfare or Hago Law. Ang International Humanitarian Law daw, it is the law was existing during war or armed conflict na, for example, na war sa ibang bansa, for example lang, kalaban ng ibang bansa, tapos diri mao ni sa dalawang ka grupo nga magkalaban na sila dapat sundon diri, which is ang International Humanitarian Law nga, ang mga biktima or ang mga civilian dapat protektahan og ang ilahang mga properties nga dili madamay sa war. O for example, during war, mga biktima na sugat na mga nasamdan yung sundalo, dapat silang protektahan, dapat iligtas, o kaya nakasad sa batas nga ano mo gud nga importante ang kinabuhi mapakalaban man o kakampi, o katong mga nadakpan during war, nadakpan o ni-surrender, bawal sila patyon og i-torture o bawal na ma-experience ang sexually abuse diri sa batas gani nakasulod sa International Humanitarian Law. O nakasaad po diri ang mga limitasyon sa mga tao, sa mga civilian, limitasyon kung sa lang ilang himon during war nga nakalimit ba, like dili sila although ginaprotektahan man sila pero naa sila limitasyon sa ilang mga lihok, nakasaad diri sa International Humanitarian Law. The difference of human rights law and humanitarian law. Human rights law focuses on the rights and freedom inherent to all individuals, regardless of their nationality, while humanitarian law, also known as the law of armed conflict or the law of war, governs the conduct of armed conflict and seek to protect those who are not or are no longer participating in hostilities. Concept. Its provisions are intended both to protect people who are not or no longer taking part in hostilities, as well as to restrict the methods and means used to wage war. Dito is pinoprotektahan ng mga tao na hindi nakikilahok sa mga labanan at gayon din sa pambaraan na ginagamit sa pagkikipagdigma. Ang madaling salita, pinoprotektahan nila ang mga sibilyan na hindi nakikilahok sa labanan. Its purpose to limit the suffering war causes by affording victims the maximum possible to protect and assistance. So, ang layunin nito ay limitahan at pigilan ang pagdurusa ng mga tao sa panahon ng armadong labanan. Then, ang mga victims ay tinutulungan nila at binigyan sila ng maximum possible protection and assistance. Scope. The greater part of international humanitarian law applies to situations involving international arms. The greater part of international humanitarian law ay na-apply lamang ito sa panahon ng armadong labanan. Example, na-apply lamang ang batas kapag nagsimula ang isang salungat at pagkatapos ay pantay-pantay sa lahat ng panig kahit sino pa ang magsimula ng labanan. While there are only limited rules concerning international armed conflicts within a country, they too are considered of great importance. May limitadong mga patakaran tungkol sa hindi international na mga digmaan. Ang mga
mga labanan sa loob ng isang bansa ay tinuturing na may malaking kahalagaan. Then, kahit na hindi international ang digmaan, mahalaga pa rin sa kanila ang pagpapatupad ng mga batas at patakaran sa pandigdigang humanitaryo upang maprotektahan ang mga sibilyan at iba pang mga kumpenteng populasyon mula sa pinsala at paghihirap ng digma. Principles. Underlying all norms in the area of humanitarian international law is the effort to find of military necessity on the one hand and humanity on the other. Ang pundasyon ng lahat ng mga norma sa larangan ng batas, pandaigdigang humanitaryo ang nagsisikap na makahanap ng isang balanse sa pagitan ng kailangan at kahumayan. Ang batas sa pandaigdigang humanitaryo ay naglalayong maprotektahan ang mga tao sa panahon ng digma at mapanatili ang dignidad at so dito is gusto na ang patakaran nila ay mapanatili ang dignidad at karapatan ng bawat isa. This rise to the following key principle: neither the conflicting parties nor member of their armed forces have limited freedom in the choice of methods and means which to wage war. Hence, the use of weapons and methods which inflict excessive injuries and unnecessary suffering is forbidden. Ang international humanitarian law, naggatag sila sa mga key principle na neither ang mga armed forces may ara sila sa unlimited freedom sa pagpili kung ano ang gusto nila na way or paraan kung paano sila makikipagdigma. Pero ang paggamit nila sa mga weapons, kagang ilang way or ang ilang paraan kung paano sila makikipagdigma, kay nasobrahan ang mutong nag-cause sa ilasang mga injuries. Pero hindi nila kailangan mag-suffer tungod ng ilang ginhimo o kalimtan. To protect the civilian objects, this must in all circumstances be a clear distinction made between civilians and combatants. Kaya ang gusto sa mga armed forces, maprotektahan nila ang mga civilian, kaya gusto nila ipakita kung ano ang pagkakaiba sa mga combatant kag sa mga civilian, kag hindi nila gustong madamay sila. Neither the civilian population as a whole nor individual civilians may be attacked. Attack must be aimed exclusive at military targets. Neither may ara sang mga civilian nga ara sa isa ka populasyon, isa-isa sila gi-attack sa mga rebelde na dapat ang gi-attack or ang gipatay nila kay ang mga militar, hindi ang mga civilian. Amuna ang international humanitarian law, ang gusto nila na ang mga kombatan kag ang mga rebelde may ara sila sang karapatan nga mabuhay, kag dapat na protektahan sila, kag dapat na respetuhon sila, kag ginabawalan nila na patyon or pasakiton ang mga kalaban nga nag-surrender o kag hindi na kaya nga makikipaglaban. Ang ulang the international humanitarian law and its institutions. International humanitarian law institutions are organizations and bodies that play critical roles in the development, implementation, and enforcement of IHL, which is designed to limit the effects of armed conflict. Armed conflict means war. First is International Committee of Red Cross. The International Committee of Red Cross is neutral, impartial, and independent organization dedicated to providing humanitarian protection and assistance for victims of armed conflict and other situations of violence. Ibig sabihin, ang International Committee of Red Cross ay isang institusyon
serbisyo sa mga apektado ng war or the armed conflict. Red Cross and Red Crescent movement. The Red Cross and the Red Crescent movement is a humanitarian movement with approximately 16 million volunteers, members, and staff worldwide. It was founded to protect human life and health, to ensure respect for all human beings, and to prevent and alleviate human suffering. So, ang trabaho ng Red Cross and Red Crescent is tumulong, maprotekta ng buhay, at kalusugan ng mga taong apektado sa armed conflict. Although it is an association under Swiss, based in Geneva, it has international legal personality in a number of aspects. An institution of civil war, the ICRC, or the International Committee of the Red Cross, is entitled under Article 3 of Geneva Conventions to offer its services to the warring parties. Ibig sabihin, the International Committee of the Red Cross, kahit ito ay under sa Swiss law or sa Swiss government, meron itong karapatang tumulong under sa Article 3 ng Geneva Convention na magbigay ng serbisyo sa magkabilang partido. The basic prerequisite for its works is partiality and neutrality. Ang serbisyong binibigay o ang trabahong binibigay ng mga institusyong ito ay walang pinapanigang partido. Ito ay nagbibigay ng serbisyo sa both parties. Together with the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, the ICRC and the National Red Cross and Red Crescent Societies from the International Red Cross and Red Crescent movement, its representatives meet with the representatives of the states parties to the Geneva Conventions at the International Red Cross and Red Crescent conferences that are usually held every 4 years. Ang mga representatives ng magkabilang partido ay nagtitipon upang may sagawa ang isang conference na nangyayari lamang every 4 years. Sa madaling salita, ang international humanitarian law at ang mga institusyon nito ay nagbibigay ng libreng serbisyo sa magkabilang partido, walang pinapanigan, neutral, impartial, ibig sabihin, walang pinapanigan at ang serbisyo nito ay pang-international, hindi pa sa isang partido lamang. In additional, the Geneva Conventions and their additional protocols are international treaties that contains the most important rules limiting the barbarity of war. They protect people who do not take part in the fighting, for example, civilians, medics, workers, and those who can no longer fight, wounded, sick, and shipwrecked troops, prisoners of wars. Ibig sabihin, ang tinutulungan ng mga institusyong ito ay yung mga hindi na kayang lumaban, may mga sakit, mga taong walang kasali sa war.